Ang dami. So araw-araw ganito talaga, sir? Yes po. Ganito sila? The Baldwin Locomotive Works, Philadelphia. So ito, sir, bakit sila may ganito? Okay, Purpose niyan, ang syempre. purpose po ng mga... Hindi naman yung transportation, di ba? It was built before the World War II, and this used to be the residence of the Elizaldes. So ngayon, Mr. Raymond, diretso tayo ng simbahan, no? The chapel is over Oo. there. That's Ayun lang siya, oh. private chapel ng Cebu. So that is a steam locomotive, may pusa pa. Oo nga. Sarap naman ang tulog niya. Eksakto sa katawan niya. So ito, sir, 1920, no? Yes, sir. Nakalagay, oh. A steam locomotive by Baldwin of Philadelphia. I think this is Baldwin. Yeah, Baldwin. The Baldwin Locomotive Works, Philadelphia. August 1920 po siya ginawa. Wow. So, So, sir, bakit sila may ganito? Okay, purpose niyan, ang syempre? transportation in a sense, but not for human, no? This is for for tubo. Portable. So hindi siya pong for transportation na pagbiyahe. Okay. So ang ginagawa nito, right now yung mga truck, but back then, ang mga tren na ito yung tagahakot ng mga tubo sa lahat ng mga asyenda sa palibot ng sentral. Pagkatapos dadalhin yan dito. Yes po. Okay. Ang panggatong nito is bagas. Bagas. So, bagaso, yung balat ng tubo na dinadry. Actually, here, I think this is for the water. This is also for water. So, kailangan nila mag-imbak ng tubig because this is a steam locomotive. So, water and fire. So, ang bagaso dyan po nilalagay sa loob na yan. Oo nga. So, binubuksan yan. Pagkatapos, mape-pressure doon yung apo, ang init. Tapos, kumukulo yung tubig. That's why umuusok yung tren. Once mainit na at saka exactly na yung pressure ng tubo, ng tren na ito, that's the time na po na tatakbo na yung tren po. Tumakbo na yung tren. Oh, nice. Nga, dito nga tayo. Kung makita yung tsura niya. Wala lang, na-curious lang. Galing. Part of the history. Diba? Ito siya, ito yung pressure niya. So meron siyang ano dito? Marker. Yes po. Ito yung piston. So, ang pressure, ang init, kundi papasok dito yung ang init, ang tubig magbo-boil. So, ang pressure, yung usok, ito yung nagpo-push. So, ito siya, ipo-push niya yan, tapos papunta doon. Yun, iikot. Yes po. Iikot na yung gulong. Iikot yung tren, ang gulong ng tren. Oo. Galing, Tapos yung marker niya dito. Napakagandang ano to. Naituro sa mga new generation natin, no? Yeah, the central was inaugurated noong 1916 siya itinayo, pagkatapos 1918. So they just celebrated their 100 years last mga almost 6 years? Oh, sige, yeah. 6 years, October 1931. 1918, 1918, yeah. Yeah. Dito makikita mo yung pangalan ng mga Inchauste andyan at saka si Santiago Elizalde. Ayan o, Joaquin. Director. Ang unang lupo ng mga director ay binuo ni na Joaquin Inchauste. Si Ico Santiago Elizalde, tapos FB Kaufman, Federico Correa, and E.C. Barnes. Galing, no? So, in 2018, it is still under by Central Azucarera de Don Pedro, na ngayon po is already URC na La Carlota. Universal Robina Corporation La Carlota. The Robinson. Yeah. Yes po. The Gokong Way. Yes po. Bagaso, yung mga brown. Yung bagaso naman po yan ang ginagamit na panggatong sa tren at saka sa central. Itong mga dark naman po, that is mud press. Lapit na tayo, sir. Pwede naman siguro lumapit. That is bagaso. Bagaso. Bagaso yan. Eto, sir, bagaso. Oh, bagaso yan sa left. Tapos etong itim. Yung itim naman po, that is mud press. Mud press. Ang mud press po can be used as soil conditioner and also a fertilizer.
So natural fertilizer siya, yung mud press. Actually po ang mud press, kung may-ari ka ng asyenda at dito ka nagpapamil, that's for free. Ikaw lang humakot. So pwede mong kunin yan dito. Pwede ka manghingi sa central. At talagang nagbibigay sila? Oo naman, basta dito ka lang nagbimil. Okay. So basta dito ka lang nagbimil, that's for free. Halika, pasok tayo mga kaitsubero. Isa sa mga lumang bahay dito sa La Carlota. Hari si galing isa pagid ng taas pagid. Hello po. Si Miss April. Ay. Hi, Ma'am April. Hello po. The house number 1, it was built before the World War II. And this used to be the residence of the Elizaldes, ang una. Yes, previous. Oh, the previous owner. Right now, it's already owned by the Gokong Ways. This is already the Universal Rubina Corporation. So, back then, this used to be known as the Central Azucarera de la Carlota. So, it was, they celebrated already the 100 years of the milling company. And this used to be run by the Spanish families in Negros Occidental, like the Elizaldes and the Inchauste. Yeah. And Central Azucarera de la Carlota is situated in the city of La Carlota here in Negros Occidental. Wow, and this is the house number 1. Yes, the house number 1, the mansion, the executive mansion. If you're the president, the owner, or the highest rank official of the central, this is your residence. This is your residence. So, because this is a living house, no, hindi siya na pinabayaan. That's why may mga nagdadagdag yung gamit sa loob ng bahay. So, maintain siya yung bahay. Yeah. So, for now, by next year siguro, may restoration din na gagawin for the house naman po. Actually, they are planning to restore naman the old house. The old houses. Actually, ang style ng bahay, it is a Spanish mission house. Probably because the previous owner, the Elizalde, they are Spanish-blooded, and it was patterned after the Latin American na mga bahay, or Southern California na mga bahay. Wow. Ma'am April, no? Ma'am April. Miss April. And si Ma'am Joy. Ma'am Joy. And thank you so much po sa pag-accommodate. So ngayon, sir, eto ngayon ay nagsisilbing... This is the receiving area niya. Receiving area nila. Tapos that's their dining room. Okay. Tapos that is their bulada area. Actually, it used to be open siya, no? Ang sa likod. Actually, yeah. Open siya. Open. Nga, madagdag na to. So, dinagdag na to siya. This is the bulada area. So, bulada. Actually, after lunch... When you say bulada, sir? Bulada, usually, that is where you have your siesta in the afternoon. Okay. After lunch. So, if you have the guests here, you can invite them to go here at the back, because this is where you can have your duyan, you can chit-chat, you can have small talk, or even you can play games way back, no? Back then. So, ngayon, this is the entertainment room na probably na dito kasi there's the TV na. So, facing sa likod niyan, once they open that door, is facing to their pool. Oh, may swimming pool din. Yes po. So, kompleto yung amenity ng bahay na ito po. Wow. Careful lang ha. Oo. The stairs is original, and also yung sa flooring, yung mga expired or used na bricks na ng central, instead of throwing away, ginagamit siya for landscape. Oo. We just passed by the main entrance, pero the side entrance is here actually. Dito. That's the design of the Spanish. That is our houses. So, ito siya, may balkonahe. Actually, that is where you will welcome your guests. Pero kung may sasakyan, that's the drive-thru, meron siya pasilyo, driveway niya, na that is where you will drop. So, the massive staircase going to the bedrooms upstairs. So, this is where you will receive your guests. Pagbaba dyan, with your car, imagine there's the Cadillac, or the Buick, or the Mercedes-Benz, no? Pagbaba dyan, baba na dito si Senyora. So, salubungin na siya. Nice. Sa amin dito, when you say Senyora, way back, you call them si Inday. Day, ari ka na. Daw, may nga po, nara ka na.
And sa taas naman po, yun yung... Mga bedrooms na. Mga So, bed, okay. Private na yung sa ibabaw, no? Okay, so hindi na tayo akit doon hanggang dito lang tayo sa baba, no? Oh, dito lang tayo. Pero pwede niya makuha na yung hagdan. Pwede? Sige, silipin lang. Pero bawal lang tayo doon sa pinakataas, no? Sambat sa Uy, gago, may ara. Ay, ganda. This is all Nara, sir, ano? I Yeah. think. Hardwood. Hardwood, yeah. Cut mo lang to, may pinag-uusap. Kagapon, din tripingan kami sa Tanadikang. Kanami, sa Tanadikang, bala sa Talisay, sa mga lisa. Okay, so hanggang dito lamang tayo sa taas ng hagdan and ulitin ko lang yan yung mga kwarto ng hacienda. And bawal tayong umakyat kasi talagang napaka-private ng haciendang ito. And bibihira lang yung mga nakakapasok dito sa loob at maswerte tayo dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na makita ito, no? And so punta naman tayo dito sa likuran ng guest house, puntahan natin yung swimming pool. And talagang malawak ang hacienda, no? And makikita nyo talagang meron pa silang swimming pool dito, no? Ayan. Happy na sa kay paghalin mo. Ay, oo nga, may grotto sila rito. Kay may kwan ka mo, may power ka mo din nga kwan. So, nung... Namutan ko ni balas ang inyo, di nga lugar. Kalamay mo. Live. Way back in 2020, Oo. October 2020, when URC bought this place, ganito na rin talaga yung itsura niya. Maraming kahoy, maraming puno. This is the biggest so far na guest house. Yun tawag namin guest house. Na sa mga among the sugar mills or sugar centrals. We have 6 kasi. Opo. 6 sugar mills. So, lahat ng sugar mill, may mga guest houses tayo. Kasi when our visitors, our executives from Manila would come over, they would stay, no? Minsan overnight, 2 nights, ganyan. At least meron naman tayong Place where they can stay. where no? they can stay, no? So far, itong La Carlota, ang pinakamalaki. Tapos, ito yung may ganito. Kasi yung ibang guest houses natin, hindi, parang bahay na siya, and then within the housing compound, facility. Pero hindi ganito kalaki yung... Wide ng kanyang yung space. So, he can have his garden party pa. Yes, we used to hold our Christmas parties here. Dito? Oo. Yung dito sa area na to. Meetings, sometimes we have meetings doon Sa loob ng taas. bahay. Oo. We're lucky. Oo nga. We're lucky really na nabili namin yung isang sugar mill na may ganitong facility. Facility. Oh. So, ma'am, ulitin ko lang, na-acquire nyo itong property na ito noong October 2020. October 2020. And before that, used to be owned the Rojas. Rojas. Rojas, Okay. From the Rojas was also the owner of the Don Pedro Sugar Mill in Batangas. Batangas, oo. But prior to Rojas, it used to be owned by the Elizalde pa. Rizal. Oh, and Salde Sila pa. yung pinaka... Sila yung unang-una. Sila yung Oo. unang-una. Together with the Sila yung Inchauste. unang-una talaga. Oo. Mga Espanyol. Mga Inchauste, no? Inchauste. Because ang La Carlota, a lot of Spanish mga Bascos that migrated here in Negros and they settled in La Carlota. That's why they call this La Carlota because of King Carlos of Spain. Oo. So sila yung mga they doesn't like Queen Isabella of Spain. So they went to La Carlota and they situated here. So that's why andito yung Elizalde, Oriarte, Biaplana, may mga Biaplana, may mga Rodriguez, ang dami mga Spanish family names here. That's why in some of the old photos, mga Castilla na nagsettle here in La Carlota together with La Castellana. Castellano. La Castellana and La Carlota, silang dalawang bayan na ito na magkatabi na marami mga Espanyol who own their hacienda here. And the Elizalde put up this central, used to be known as Central Azucarera de La Carlota, na ngayon URC na. URC na. URC La Carlota. URC La Carlota. We still retain They the name La Carlota. Natin yung ibang mga bahay ng mga trabahador nila noon. So, meron doon, kaya lang medyo malayo. Tingnan natin kung malalapitan natin. Tapos, ito yung iba, nandito sa unahan.
Ayun, ito mga kaitsubero. Ayan. Ayan. Okay, tapos ito pa yung isa. So halos pare-pareho sila ng itsura, no? Ito tsaka yun, pareho. Dito sa loob na ito, meron silang sariling simbahan mga kaitsubero. Ayun, there. So mamaya lapit tayo doon. So ngayon, Mr. Raymond, diretso tayo ng simbahan, no? Chapel is over Oo. there. That's Ayun lang siya, oh. private chapel ng Central. Tapos sir, ito, ano na nga ba ito dati? Dating clubhouse? The clubhouse of the Central ng La Carlota na Central. ngayon is already URC na, La Carlota. Tapos those are the houses naman po sa likod ng mga empleyado ng Central. Empleyado nila itong mga kulay Mga blue. cottages. And more of that doon sa may side. O meron pa dito? Yes po. O, lakad na lang tayo. People. So ngayon, Mr. Raymond, ito yung mga bahay ng ibang trabahador nila noon. Yeah. Pero hanggang ngayon ba ginagamit pa rin nila They as call a it the staff house staff house? Okay. ng Central. Okay. So sometimes itong mga tubuhan dito na nakikita nyo sa may left side, mo farm yan nila. Because every 10 years may mga bagong tubo. So Loob yung pala. mga tubo po, chine-check nila every 10 years na may Oo. bagong propagation ng tubo. Ito yung mga staff house. Yes po. Na itinayo pa 1930s, sir, no? Yes sir. Also yung mga fensa naman yan po, that is the Markson steel matting. Yun Ito yung ginamit sa World World War. War II. Yeah, World War II. Yung- Marston mat, yung may butas-butas na bakal. Yes po. Yung mga flooring naman po, these are the bricks, mga pinull out na ng mga bricks dun sa chimney ng Central because may certain period lang talaga siyang ginagamit. Oo. Tapos na i-expire rin yung mga bricks. At itong bakal na ito, sir? Baka yan para supply ng tubig Okay. ng mga staff houses Mukhang dito. matagal na siya. Hmm? Ano? Parang parang hindi na siya ginagamit. Siguro sir. ginagamit, hindi na Oo. nila kinuha. So ito pa, these Ito are pa the yung staff mga houses. staff houses. Yan, halika, punta tayo dito. Sige po. Pero hindi na tayo papasok sa loob, ha? Oo. Hanggang labas lang tayo. Ganyan kalaki na yung staff house. Wow, parang pang buong pamilya na ito, sir. Yes, sir. May kotse pa sila. Hmm. Oh. Ayun pa, ang dami. Oo. Ayun pa, doon pa, oh. So uniform houses yan lahat. Pare-pareho. So each milling company, they have their own design. They have their distinct design po ng mga houses nila. Like here in La Carlota, ganyan yung style niya. May garage sa ilalim. Tapos yung living quarter is almost on the Oo. second floor na. So in between of the milling company and the staff houses, that used to be a football field. Dito Which sa- one, sir? Ito? Yes po. Football Tapos field. nila. Tapos yung chapel sa harap. Meron ba silang school dito before? Yes sir. Pero ngayon po andun na sa labas. Nasa labas na. Mm-mm. Back then, if you the milling company po, ang setup ng mga milling company, meron it's a township, no? Within the city, merong milling company, meron ditong sariling bayan sa loob. Oo. Kompletong amenities. Way back ang mga central, merong sinihan, merong bangko, merong grocery, Kompleto, everything. hindi na sila lalabas, sir, Hindi na no? po. Actually po, back then, during the height of the sugar industry, if you're working in the milling company, the only thing that you need to buy is your ulam. Ulam na lang. Because rice mo libre, kuryente mo libre, tubig mo libre, telepono, sasakyan, uniform ng mga bata, libre. at Wala sa ka nang school. gagastusin. Wala. Oo. Even the hospital is free. So shoulder yan lahat ng central. Yung central. Nakakatuwa naman, no? So that's the chapel po. We'll see kung bukas siya ha. Oo, sir, sige po. Ito yung chapel. Yan. Nang So they have their own church dito sa loob. this church is built by Sugar. This one, sir, no? So ang kwan mo na, ang storyline mo na ng lahat mo ng pinunta dito sa Negros, the structures that is built by Sugar. So from church to houses to offices dito sa Central, galing ito sa asukal. Gawa ng asukal ito. Katas ng asukal. Yes, katas ng asukal. To be exact, katas ng asukal Oo, siya. katas, no? Oo. Katas ng tubo. Katas ng tubo. Oo. Knights of Columbus. Council 1576. La Carlota Chapter. Charter. Ito sa house number 1. Hi, sir.
Mayong hapon. Dali mo pa ilawin ni Kuya. Sige po. So, this is a private chapel Of the milling company, but the outsiders can go inside basta may schedule lang na mass. Okay. Every misa niya din ng Sunday siya nagmimisa dito. So this is the Sacred Heart Chapel, built in here. Meron dyan. It was built in 1956, May 1956, and it was finished January of 1957. La Carlota Sugar Central Chapel. So there are the name of the manager and also an architect po. Yung mga chandeliers niya, those are the Arte Espanyol. Yung Arte Espanyol. Yung Espanyol. Usually sa mga old houses like in New Manila, they have so much of those chandelier na uso siya nung pre-war up to the post-war na mga chandeliers. Wrought iron na mga chandeliers. Iron, yeah. Na chandelier. So this is one of the amenities ng mga Central in Negros Occidental. Each milling company, they have their own chapels Okay. or church or place for worship. Ilang milling company ang meron ng Negros Occidental? Right now, ang Negros Occidental, we have 9 milling companies ang existing. But prior to the World War II, 1970, we used to have 19. 19. 19. Dami. Negros Occidental alone Oo. pa lang yan. Ang That's laki. why the question is why Negros Occidental has so much city after Metro Manila or the next most cities after Metro Manila because of the milling companies. Ang kita ng Central. So yun ang nagpapasyudad ng mga bayan dito sa Negros Occidental Ayun. back then. Back then. So that's why we have 13 cities and 19 municipalities in the province of Negros Occidental. You only have 9. 9 na lang, Nine yung na Central in Negros Occidental. And one of the oldest milling company is this. This. The Central, right now is URC La Carlota, formerly known as Central Azucarera de La Carlota. Ano na ito po, we call... Ang Mary na Oo, naka-Pilipino. nakabarot saya. That is the Berhen sang barangay. Actually po, ang nag-start ng Berhen ng barangay, taga Negros. His name is Benjamin Gaston. Benjamin Gaston. Oh, from Silay. Actually, it was appeared in his dream that there was a lady wearing a butterfly sleeves pagkatapos holding that baby Jesus, and the rosary is it's not in the hand of Mary, it's in the hand of baby Jesus. So, pina-interpret niya yung kanyang dream sa isang leper doon sa Oo. Santa Barbara Leprosarium. So yun, na-paint doon, mayroong babae na nakaputi ang kanyang saya, tapos may patagyong na stripe, and also may baby Jesus. And that is how they started the devotion of the Berhen sang Barangay. So, I think it was started in 1950s, the devotion to the Our Lady of Barangay, na up to now, they still continue. It was started during the time of Bishop Manuel Yap, the second bishop of Bacolod City. So, the Diocese of Bacolod. So, that's what we call the Berhen sang Barangay. Ang first na Marian image na naka-butterfly sleeves. Berhen ng Barangay. Berhen ng barangay. Yeah. It's a organization, it's a devotion to Mary na si Mary na Kapilipiniana. Galing. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. So, Yeah, Oo. Filipinanized. Dito lang sa Negros. Because dito siya nanggaling sa Negros Occidental. Actually, to be exact, in Silay. Ang original na portrait andun sa Katedral ng Bacolod. Ano yan, sir? Private kneeler to. Actually, sa mga may-ari ng mga central, like here, no, the owner of the center or the manager. Even yung mga nasa Alta bahay. Sociedad. Oo, yun Diba, sa mga may- bahay. oo. Ang iba naman, dinadala nila sa simbahan so that this will be their private kneeler when they go Oo. to the church. So, iniiwan lang yan dyan sa simbahan. So, like this one, yung mga design na ito, this is for the, more or less, for the manager or for the head or mataas na posisyon sa central or owner ng central. Back then, ito yung kanilang Oo. private kneel na hindi sila gumagamit ng itong mahabang pew. Oo. Nakakatawa yung mga ano nila, oh. Mga upuan, oh. May pagka-art deco. Oo nga, sir. Ito siya. The Oo. 3 lines. Yeah, those, oh.